Good morning po sa inyo. Praise the Lord. Ito na lang po tayo sa ating prayer, devotion, and declaration. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa iyong salita at sa iyong pagkilos sa buhay namin. Hayaan mo Panginoon na ikaw mangusap at maranasan ka namin sa araw na ito. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, ang aking pong isi-share ay yung salitang hindi basta-basta. Makikita po natin sa Leviticus 22 verse 20, never bring any animal with a physical defect because it will not be accepted on your behalf. Yan. Kaya kung tuduktuhan po natin to, hindi basta-basta ang ating pagbibigay o pagkakaloob sa ating Panginoon. May mapapansin tayong pinagdiinan ng Lord sa verse nito. No? Ito po yung una, mahalaga ang pagkakaloob. Yung pong binibigay natin, pagbibigay po natin mahalaga yan. Sa Book of Leviticus, masyado itong pinahalagahan at binanggit pa na ito ay banal. This is holy. Sabi po ng Leviticus 22:15, priests must not dishonor the holy offerings that the Israelites contribute to the Lord. Verse 16, they must make those people pay the penalty of their guilt because they have eaten the priest's holy offerings. I am the Lord who sets them apart as holy. Kita nyo? Kahit kunyari ako ang nakakita bilang priest or namumuno at nakita ko kung paano kayo magbigay, hindi ko dapat ito hamakin or i-dishonor kasi ito po ay ibinibigay din sa Diyos na talagang may kabanalan. Lahat po pala yan. No? Buhay mo, ari-arian mo, gamit mo, pera mo, lahat po pala yan nagiging banal pag ibinibigay natin sa ating Panginoon. Pwede rin ito ay commitment kasi pangako mo ito sa Lord Yan, hallelujah. Pagka po tayo ay pupunta sa church, be sure nakanda na yung ating ibibigay sa Kanya at pangako mo na yan. Ayan, Lord, sa iyo po ito, no? Ginawa ko to minsan sa church, no, nung sa Pilipinas pa, maging dyan din sa Winnipeg noon na nagpapasok dyan. Lahat ng laman ng bulsa ko binibigay ko na kay Lord. Wala na akong pakialam kung magkano, wala na akong pakialam kung maubusan ako ng pera. Why? Kasi commitment ko na po yun sa Lord. Sobra naman ang sarap ng pakiramdam pagka nakapagbigay ka sa Panginoon. Isa pa dito ay sacrificial. Minsan kasi above doon sa kaya mong gawin o sa kaya mong ibigay. Pag nagbigay po tayo minsan above pa doon, and we call it sacrificial. Medyo masakit. hindi basta-basta. May konting kirot din, no. Hindi yan, pagka nagbigay ka talaga kay Lord, ayan, no, sacrificial talaga. Lord, para sa ito, hindi to para sa akin. Puntahan po natin yung kasunod, no. Hindi lang ito yung mahalaga, kundi sabi rito, hindi rin ito basta-basta. Wow! Luke chapter 6 verse 38, give and you will receive a large quantity, pressed together, shaken down, and running over will be put into your pocket. The standards you use for others will be applied to you. Yung palang pagbibigay mo, kung paano at kung anong binigay mo, siyempre, yun din ang measurement ng ibibigay sa iyo. Kaya talagang napakalaga at maganda, masarap, masaya. Kasunod dito at higit sa lahat, hindi mo ito sa tao binibigay, kundi kay Lord. Tingnan natin, kahit hanggang sa panahon ni Pablo, well explained ito, di ba? Kasi nga ito ay pagkakaloob ay hindi nagmula sa gusto mo lang. Ito gusto ko bigay. Hindi ito nagmula sa anong meron ka o kung anong meron ka, kundi ito ay mula sa puso mo. Kasi ikaw ito no? Ito yung dahilan kung bakit nagiging malaga ito. Yung lumalabas sa pocket mo, lumalabas sa puso mo, yung binibigay mo, ikaw yan. Ayan. Kaya kunyari, ang pagbibigay mo talaga namang Lord, pasensya ka na, maliit. Di ikaw din yun, di maliit ka. Hallelujah. Sample lang po yun. No? Romans chapter 12 verse 1, ano sabi niya roon? Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy,
to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So dito, ang offering po is a worship, no? At kapag ikaw ay nagbibigay talaga, nag-worship ka kay Lord, ang offering is a true worship. Ayan. Di ba? Pag umaawit ka, nakapikit ka, ang sarap ng pakiramdam. Paano kunyari may lalabas sa'yo, hindi sa labi mo, kundi sa bulsa mo, at ibinibigay mo, worship pala yan. No? Kaya pala maganda yung sinasabi lagi ng iba. Pag magbibigay ka, dapat nakangiti ka. Yan. Offering is a proper worship. So, nakita natin, no? Hindi lang to worship, hindi lang true worship, kundi proper worship. Yan. Ikaw na nga yun. Ikaw yun eh. Ikaw yung offering mo. Kung paano ka nagbibigay, yun na yun. Ikaw na yun. Hallelujah. Ang sarap pong gawin ito kay Lord. No? At nilid ako ng Lord na itong pag-usapan natin at nasa Leviticus na po tayo. Natutuwa ako na makita ko at malaman ko na kapag ginagawa pala natin yung pagbibigay na yan, may nangyayari sa atin, sa buhay natin, sa pagkatao natin, at pagkatapos sa ating Diyos na sinasamba. Andyan ang kabanalan, andyan ang sacrificial way, andyan yung lahat po ng pwede mong isipin kasi nga ang pagbibigay mo, ikaw yun Nais ko pong iwanan ang mga bagay nito. Kapag isinuko at ibinigay natin ang buhay natin sa Lord, sa totoo lang, kasama na rin lahat ng meron ka. Pero, sinisigurado ko sa iyo, hindi mo ito pagsisisihan. Kasi, ginawa din ito ng Diyos at hindi niya pinagsisihan. Ibinigay niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak. Hallelujah. Ang ganda, di ba? Kaya, huwag mo nang pagsisihan pag naibigay mo na kay Lord. Tayo po magdeklara. Salamat po, Lord, sa aking mga kapatid na nakasama ko ngayon. I declare, Lord, there will be a joyful heart in giving. A merry heart in giving. There will be a pure heart in giving, Lord. At lahat ng bibigyan nila, babalik sa kanila ng siksikliglig at umaapaw. Sa gawain, Panginoon, ito'y magbubunga, marami pong mangyayari. I declare more blessing sa buong pamilya. I declare more strength, more joy, more protection. I declare even promotion. I declare, Lord, may gagawin kang matindi sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Ama. Ito po aking deklarasyon at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.